Hello guys, welcome back to my channel again. Ngayon meron naman pinagagawa sa akin na isang electric grinder na naman ng isang mason. Ang sabi naman sa akin ito, gumagana daw. Kaso ang problema, hindi na raw niya magamit kasi nagwiwigil na yung ano niya, yung itong ulo niya. Ngayon tiningnan ko tong pinaka ano niya, ayan guys, oh, laki na ng play niya. Kasi ginamitan daw nila ito ng circular saw ginamit sa kahoy. Ngayon, madali talaga itong masira kasi pag kinating nila to sa kahoy, halimbawa na mga 3/4, ngayon pag kinating nila ng circular saw to, tapos medyo tumabingi yung kinakating nila, ang gagawin nila ngayon, ihahabol nila to. Pipilitin nilang ihabol. Kaya nangyari nito, nabigatan siya. Malamang yung gear nito o baka yung bearing o kaya yung gear nito sa loob, yun ang na-damage. Ngayon, bubuksan natin to para makita natin kung anong diferensya, yung gear ba o yung bearing. Ngayon, sabi niya gumagana naman daw. Kukunin muna natin yung resistance niya. Pag okay naman yung resistance niya, hindi na tayo magbubukas nito guys. Dito na lang tayo po mag-focus. Ayan guys, oh. Ayan guys, okay naman yung resistance niya. May palo naman siya. Ibig sabihin, dito na lang tayo. Ngayon, ang gagawin natin ito. Ito guys, dinagyan ko na ng ano to ng W40 kasi sobrang titigas na. Pag matigas to guys, hindi nyo mabuksan. Huwag nyo pilitin kasi baka malustrade. Ngayon guys, dahil sa matigas talaga siya, masyadong matigas at nalustrade na, yung imbis na positive yung gagamitin nyo, gawin nyo na lang ng negative. Lagariin nyo na lang kasi lustrade na wala na tayong magagawa niyan. Gawa natin ng paraan. Ang gawin natin siyang positive na lang, flat yung gagamitin natin kasi lustrade na nga hindi na ano. Ayan, nadala rin siya. Ngayon guys, malalaman natin kung anong sira nito. Isa pang problema nito guys, pinabayaan nila sa maintenance to. Puro lang sila gamit. Tingnan mo wala na yung grasa niya wala na siyang grasa. Ayan tuyong-tuyo na siya, wala na. Pati yung lock niya dito sa nagkusang nagtanggal na Sobrang lagkit, itim na itim na Pinababayaan. Kaya advice ko lang sa mga gumagamit, lalo na yung mga mason, ginagamit nila sa hanap buhay ito, huwag nilang pababayaan
mga gamit nila sa pagtatrabaho. Kasi pag nasira ng biglaan to, pag inarkila nyo to nasa 300 eh. Pag wala kayong gamit, ngayon na-arkila kayo, nasa 300 to 50. Di magkano lang yung per day, sabihin na natin 700. O di magkano lang matitira sa inyo pag inarkila nyo to. Buti kong pakyaw. O ayan. Ngayon kakalasin natin to guys, para makita natin yung loob nito. Ayan, tuyong-tuyo siya. Gagamit tayo ng ano nito guys, para mabunot. Bubunutin natin to isa-isa para makita natin yung loob nito. Ngayon guys, sira na talaga yung bearing niya guys oh. Nasira to kasi habang nag-grinder siya, ginagano nila, kinukontra nila yung takbo. Kasi ito, pag ginagamit naman kasi itong mga grinder, hindi naman kailangan kasi ito diinan ng masyadong diin. Didiinan ng kasi kahit hindi mo ito masyadong diinan, kusa naman itong gagalaw. Kaya ganito ang nangyari. Ginamitan nila ng circular saw. Ngayon, yung linyada, tumabingi, pipilitin nilang ibabalik para maayos yung kinakating nila. Kaya ang nangyari, nahirapan yung bearing niya ngayon ang bumigay sa kanya. Yan, oh. Ngayon, bago natin ito matanggal guys, may lock pa itong isang lock dito. Ayan, oh, may lock. Kailangan matanggal natin yan para siya mabunot natin. Ayun guys, bali natanggal na natin yung shafting niya, yung shafting sa bearing, yung kinakabitan ng mga gears. Saka ito na yung lock niya guys, hindi nyo matatanggal to kung hindi nyo matanggal yung lock. Medyo nahirapan ako guys magtanggal kasi wala akong gamit na pang tanggal talaga na itong mga lock na to. Ngayon, bali ito lang ang problema niya guys, ang bumigay sa kanya itong bearing niya, may sira na. At ito lilinisin natin itong gear ng maayos para makita natin kung na-damage din siya, kung may biyak siya or wala naman. Pero sa tingin ko guys, kaya na ano to, na pwersa lang itong bearing to, normal lang naman to eh, kaso normal naman talaga masira ang isang gamit, pero mas lamang pa rin pag yung iniingatan. Wala na, maano na talaga siya. Ngayon, lilinisin na lang natin to guys, tapos i-update ko na lang kayo pag nabila niya ito. Saka yung isa kong ginawa na grinder, pag nabilan nyo ng armature, sasabayin ko na lang sila kung anong result niya sa susunod na ano ko nito, na video. Ngayon guys, hanggang dito na lang ito kasi wala pa naman akong bearing, bibilin pa. Update ko na lang kayo kung meron na itong dalawang grinder. At kung nagustuhan nyo guys itong binahagi ko, maraming salamat at paki-like and share na lang para sa mga susunod na video natin, para makatulong naman tayo sa mga baguhan na nagsisimula pa lang, mga newly grad, at kahit yung hindi siya electrical o yung mason mismo, matutunan niya to, kaya naman nila itong gawin eh. Nang sa ganun, ma-prevent nila yung pagkasira ng kanilang mga gamit. Kasi sa totoo lang, yung iba kasi gamit lang ng gamit, hindi sila aware sa gamit nila kung masisira ba to, kung paano ba ang tamang paggamit. Kaya ganito ang nangyayari nito. Sundan nyo lang guys yung video nito, makukuha nyo yung pasunod-sunod na pagtanggal ko nito. Ito, hindi ko na ito kinalas sa loob. Kasi wala naman siyang problema eh. Kasi okay naman yung ano niya. Pero pag nabilan ng bearing to, bubuksan ko pa rin siya para malinis na rin.
Kasi sa tingin ko dami ng dumi oh. Pero antayin ko muna yung mabibili niyang bearing. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood.